Mainit na ba doon eh? Nakailaw yung laptop ko noon. Oo, tinitignan kasi yung laptop ko kasi pag tinignan mo, talaga titignan ka rin eh. Dito sa kanila nakatayo. Sabi niya, oh. ROG! Pakanya pati bike eh. Ah, pati bike tinitignan. Ang likot ng mata, baka naman ano, epileptic. Oo ah. Alam naman natin wala siya sa tamang katinoan, pero ingat kayo kasi karamihan sa mga wala sa ano, katinoan. Yun yung ano eh. Yun yung nakakatakot. Mga magka-enter sa bike. Buti nga nabawasan na yung mga bike eh. Ilan ba nawala sa bike, mga bike natin men? Ako lang no? Ako lang naman. Ako pa lang walang bike na. Ano bang ulam natin, Che? Pritong isda, tsaka ginisang upo na may sotang hen. Madalas tayo nagaganito ngayon na asarap kasi itong ulamin. Anong isda yan? Yellowfin? Naalala ko si Lolo eh. Ito ganito. Pero hindi siya prito. Ano? Inasal, ah. Hindi ko alam kung tulingan to, yellowfin. Tulingan ano? Patambakol. Tambakol. Madalas kami ngayon nagtatambakol dito sa bahay. Oo, paborito namin yan. Yung inihaw. Hindi, piniprito. Diyan kami nananaba. Eh, Diyan kami nananaba. Okay lang, at least fish, hindi baboy. Yeah. Ay sige, kakain muna kami, no? Pero syempre, hindi ko papatayin to. Isa pa namin ulam. Sotang hen. Sotangon na may sardinas. Yeah. Yan. Sotang hen na with sardines. Nananawa ka na rin sa kakababoy. Hanapin mo yung mga ganyang ano eh, ulam sa mga sardinas na ginisa sa ano. Hindi naman kami mahilig sa baboy. Kasi nung minsan pag umuwi ako dito sa bahay, pag nakita ko dyan may mga masasarap na ulam, nabubukas ako ng sardinas. Isaw-sawa ka? Sumilin sa tamunin. Ito. Ako January na ako magsisimula mag-diet. Sabi niya, Mag-New Year pa at saka Pasko eh. Marami pang kainan. parang gusto ko uminom lang ko, kaya lang bawal. Sabi niya, bili kita. Nay, huwag mo akong tuksoin. Nalalaba kasi ako, di ba? Ayun o. Ayun o, laki ng tiyan ko. Pero alam niyo ba dati, nung nagmumuay thai ako, ang ganda ng katawan ko. Muay Thai ka naman, doon ka man nagkasakit. Bako ako nagkasakit. Oo, doon ako nagkasakit eh. So, mali kasi yung diet ko eh. Basta gano'n, nawalan ako ng tiyan. Sobrang taba ko, mataba pa ako sa ganito. Palipasin ko lang yung December, yung Pasko tsaka bagong taon, tapos magbalik na ako sa pag-gym. Hindi na siguro yung extreme talaga, kasi hindi na kaya ng katawan ko. Pero magpapapayat na tayo ulit, para fit, no? Oh. Okay, iwan muna namin. Okay, bye-bye. Yan, si Tito Alex. Yan. Yan, kukunan namin ng video si Ana kasi magpa-practice siya ngayon ng Girl Scout sa school. Yay! Intro ka nga. Bye-bye! Ano bye-bye? Sisimula pa nga lang yung vlog natin, bye-bye agad? Ha? Pupunta na po kami sa school. Bye-bye! Kaya nga, oh. Kaya tinigil ko muna yung pag-edit ko kasi sasamahan ko muna tong babaeng ito. Ano babae? Kasama ang lola niya. Ayan. Kasi, ano ba practice ang gagawin natin doon? No. Mag-final practice sila. Oh, final practice daw ng ano, ng Girl Scout. Naging Boy Scout din ako dati. O yan, pag-usapan natin yung tungkol sa mga Boy Scout, Girl Scout na yan. Magkaka-chamboree daw kayo? Nasa intersection na tayo ng Dakila. Ayun o, magkakaroon daw ng ano dito eh. 7-Eleven ba o mini-stop? 7-Eleven? Oh, 7-Eleven. Oh, 7-Eleven daw. At least meron na tayong 7-Eleven dito sa kanto. Hindi na tayo lalayo. May bago ko natatambayan. Langaning oras, pwedeng magpunta dyan. Mag-ice cream na. Ha? Punta tayo sa school nga. So, supportahan natin tong babaitang to sa final practice daw nila. Ano pangalan ng school mo? Santa Isabel! Ay, pupunta kami na Santa Isabel Elementary School. Sama ka sa kantin mamaya. Oh, sige. Sobrang presko ng hangin. Nakakamiss. Kaya hindi ko magpapalit talaga yung ano eh, yung Bulacan talaga, yung probinsya kaysa mamuhay ako sa Quezon City. Kahit na meron akong apartment sa Quezon City. Madalas pa rin akong umuwi talaga. For emergency, ano lang yun. Purposes lang ang apartment ko doon. Lalo pag may i-edit ako na maraming vlogs, marami akong mga backlogs. Walang istorbohan doon. Puro edit lang ginagawa ko doon, tsaka bike. Dito na po tayo.
Yay! Nandito na kami! Nag-vlog ka. Asa ka ba magpa-practice? Sa loob? Doon sa court? Kasi school mo, turo mo school mo. Doon, classmate mo siya. Hello! Classmate mo siya? Ito si Hana, ang aking baby girl. Matagal na kasi niya talagang request niya na panoorin ko siya at saka samahan ko siya dito sa school niya. Pag may mga ganyan, may mga rehearsals. Ngayon, dahil wala tayong pasok, kasama natin siya. Dahil busy yung daddy niya, hindi niya ako nakakasama sa mga ganap niya dito sa school. Kaya nandito tayo ngayon sa school na. O, ikot ka, ipasok mo ako doon sa loob. Ipasal mo ako. Andali. Okay. Ito po yung... Ala! Oh my God. Sino ka? Bakit? No! No! Sino ka? Na naman, ikaw na naman. Anong sabi ng teacher mo? Ang bigat po. Wala po si teacher. Wala pa. Dito po ang room namin sa loob. Yan. At dito ang aking upuan. Yan. Diyan. Dito po ako nakaupo. May katabi po ako. Ang gulo. Yan. Ito po ang lamesa ni Teacher Melissa. Yan. At... No! Yan. Labas na po tayo. Ito, binigyan tayo ng kailangan ni Hana sa ang ginagawa mo. Huwag mo idikit yung pototoy mo. Huwag mo idikit yung pototoy mo. Pitikin ko yan. Okay lang. Ito, binigyan tayo ng teacher nung kailangan niya. Kasi nga, di ba, No! Lumayo pa. Bullying tatay. Ito, binigyan tayo ng mga kailangan niya para sa jamboree niya. Ayan, yung mga t-shirt, mga scarf, mga rubber shoes, barbecue stick, marshmallows, ihawan, uling, lighter, posporo, bulaklak, alay kay Escoda. Sino Escoda? Wow! Oh, nasan tayo? Nagpa-practice po kami ng Girl Scout. Nasa Santa Isabel po tayo sa school ko po. Kailan ba yung Girl Scout mo? Uy, mababasa yung mababasa yung camera. Sasamahan lang natin siya. Sayaw ba yung papracticein mo? Apo, sinabi niya, Ano ba sabi sa'yo ni Hana sa channel? boy, first time. Ano siya na ng channel? Ano? Aray ko. Boy, first time. Yan. Bigay mo sa kanya. Para ano? Yan. Gugulo ng mga bata dito, guys. Yung pasensya ko. Laki ilong. Ha? Laki ilong. Bakit gano'n? Ang gugulo ng mga classmates mo, ha? Basta. Kaya mo talunin to? Ako. Talong ka ba gano'n? Talong ka. Yayain mo siya. Tawan? Hindi. Asher. Hindi niya po kaya. Hindi mo naman kaya eh. Ikaw. Scott. Ikaw. Ay, ano? Hindi kaya. Akala ko dun yung practice dito pala. Pupunta dito, naglalakad lang. Eh, nanay ko. Ano naman yung Cub Scout? Ang dami naman, may Star Scout, Kid Scout, Isa, younger. Ang Cub Scout. yung malaki, Boy Scout and Girl Scout na. Okay. Cub Scout Oh, and Star Scout. so yun, elementary days ko, naging Boy Scout ako. Nakaka-enjoy yung mga activities ng pagiging Boy Scout eh. Tsaka tuturuan ng mga tamang manners, paano gumalaw ng mabilis, double time. Yan, parang yan ang hi. Yan yung tinuturo sa, ano kayo? Hindi kayo part ng Girl Scout? Bakit? Hindi ka Girl Scout ba kayo? Ha? Cub Scout kayo? Ayaw maging Girl Scout? Ayaw niya? Ako gusto ko eh. Anong yak? Ano po yan? Anong yak? Gusto niyong ano? Gusto ka? Kasi may mga training yan. Papasok ka ng maaga sa school. Mga ganon. Kasi gusto niyo maging Girl Scout? Ayaw. O sige, diyan kayo. Hindi kayo magulo kung ayaw yung maging Girl Scout. Naranasan ko rin na, kasi yung school ko dati sa
sa Malinaw, Aklan, nag-held ng isang jamboree. Malaki ang jamboree, parang buong Visayas yata. Nagkaroon ng jamboree sa Iloilo. So naranasan ko yung mag-jamboree. Yun yung aalis kayo lahat, pupunta kayo sa isang place para gumawa ng tent. Tapos 1 week kami dun sa Iloilo, parang sa lugar ng mga DNR. Tapos nagdala kami ng malaking tent. So ayun, excited ako para kay Hana kasi first time niya maranasan na magkaroon ng jamboree after itong practice sila. So gusto niyo maging Girl Scout? Ha? Ayos kayo, ang gulo nyo ha. So ayun, supportahan natin yung anak natin sa mga ganitong aktibidades sa school. Kasi maliit na bagay lang yan pero malaking impact yan sa mga buhay nila na lumalaki sila, na sinusuportahan sila ng mga magulang niya. Gawin nyo rin yung mga anak nyo. Kahit gano'n kabisi sa trabaho nyo, dapat may time kayo. Gusto nyo maging Girl Scout? O sige ha. YouTube ba kayo? Nag-YouTube kayo? Opo. Ay. O subscribe nyo ako sa YouTube ha. Opo. Subscribe po namin kayo. Ano po ba pangalan nyo? Will Dasovich. Will. Sinong Boy Scout dito? Ako. Sinong Girl Scout? Ako. Wala. Ako! Ikaw na naranasan mo ba mag-Girl Scout dati? Oo. Maging Boy Scout? Nagano ka? Kaya. Nung kami natulong. Yung nagano ka? Parang jamboree. Ano? Boy first time! Boy, first time na Tagalog yung first time ha, hindi English. Hirap na hirap talaga ako sabihin yung channel ko, no? First time Tagalog! Ano kaya kung palitan ko na lang, no? Kasi nickname ko naman Jong. First time. Dapat naging Jong TV na lang. Nickname ko dito sa bahay, Jong. Jong TV. Kapareho ni Kong TV. What's up sa inyo mga kamay? Ganon? Ang naalala ko lang noon dati na nandun yung tatay ko. Christmas party yun. Hinatiran niya ako ng lunch ko sa school, adobo. Yun, sobrang saya ko na. Yun lang, isang beses lang. Hindi na nasundan. Nakakatuwa, yung pakiramdam na nandito ako sa school, parang nagbabalik ako dun sa pagkabata ako. Pero syempre iba ngayon. Kung dati, lumaki kami na kami lang, na hindi masyadong may mga magulang na, yung sa nanay ko given yan, naiintindihan yan kasi nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Pero sa ngayon, iba na. Sa ating mga lumaki na hindi tayo masyadong lumaki at nag-aral ng, alam mo yun na may magulang ka sumusundo palagi sa'yo sa school. Ito na yung time para bumawi. Kahit busy tayo sa trabaho, make sure natin na kahit papaano, let's find time talaga na makahanap ng oras. Inulit ko lang, let's find time talaga na kahit paano masamahan natin yung mga anak natin sa school para iparamdam sa kanila na may magulang na sumusuporta sa kanila. Kasi alam niyo ba, ang mga bata, pag dinalam kanila sa school nila, sobrang proud na mga yan. Proud yan sa mga classmates nila na kasama nila yung mga mami daddy nila. Kaya ayun, kahit gano'n kayo kabisi, gawin nyo yun para sa mga anak nyo. Para iparamdam sa kanila na sobrang special sila. Yun, dadalhin nila yan hanggang sa paglaki. Lahat ng mga nangyayari sa kanila habang bata sila, dadalhin nila yun sa paglaki. Kaya ngayon pa lang, kahit mga bata pa sila, iparamdam natin sa kanila yung suporta at saka yung pagpamahal para lumaki sila maayos. Wala silang hugot at bubog kung sino sila nung mga bata sila. Hindi tulad ko, hindi tulad namin. Hana! Bibidyohan lang kita na mabilis, lowbat na ako. Pag na-lowbat, iantayin kita sa bahay, tapos pupunta tayo sa video mall, sa Maunilad Mall, ha? Mag-edit lang ako, lowbat na ako eh. Ha? Sige, pero bibidyohan kita magsayaw doon, ha? Puntahan niyo ako doon na. Tingnan niyo. Oh, sige. Magdadala tayo ng kotse. Sige na. Paalam kayo sa akin. Oo. Mauna na ako sa bahay. Iwi kita doon, ha? Lowbat na si daddy eh. Love you. Sige. Kita tayo doon. Sige, bye-bye. Tibay nung camera ko, buhay pa rin na. So ayun, iniwan na muna natin si Hana doon. Tsaka si nanay kasi uwi muna ako. Habang nagpa-practice ka kasi parang abutin niya sila ng 4:30 doon. So uwi muna ako, edit ko muna yung vlogs ko. Takila po! Takila! Ayan, takila. Ayan! Ito po tayo. Thank you po. Edit ko na yung ito yung dampa namin ng Loner Squad. Yung kakapanood nyo lang. At yung sinamahan ko kanina sa school na nagpa-practice, ay ayan siya. Doing!
Tulog. Nakanganga. Oh, Saki, tignan mo si Hana. The next day. Ano yan, Hana? Wow naman. Nag-thank you ka? Hindi ka nag-thank you. Nag-thank you na ako kasi. Okay. Ayan, second day ngayon guys ng kahapon. Good morning guys. Ngayon yung araw nung program nila para umakit siya sa stage yata. Tama ba? Yay! Oh, so ayun, bago tayo pumasok sa opisina, dadaan muna tayo sa school nila. Yehey! Ganda mo naman. Ganda naman. 2, 1. 1, 2, 3. Okay. Papasok na si Daddy ha. Dali, dali. Hug dali, hug dali. Love you. Pasalubong ha. Kasi galingan mo ha. Galingan mo ha. Bye-bye. Ayun, hindi ko nga natapos na yung program kasi kailangan ko nang umalis kasi may pasok na tayo sa PBB. Nakalungkot na hindi natin matapos yung program. Yung sinasabi ko tungkol sa mga magulang na kailangan magtrabaho para sa mga anak nila na nagkakaroon ng problema sa time management para hati-hatiin yung oras para maibigay sa mga bata, para sa mga anak nila. So ang importante kasi maramdaman ng mga bata na mayroon silang suporta galing sa mga magulang nila. Kumbaga kahit busy tayo, halos nauubos yung oras sa kakatrabaho. Huwag lang tayo makontento sa tinatawag na finding time. Doon tayo sa quality time na tinatawag para sa mga anak natin. Dapat masubaybay natin yung paglaki nila kasi yun ang huhubog ng pagkatao nila hanggang sa paglaki nila eh. Nakadepende yun sa atin. Kaya ayun, ako struggling pa rin talaga ako sa bagay na yun. Pero hanggat maaari, kung kaya ko naman hati-hatiin yung time ko talaga para sa lahat, gagawin ko. Basta ibigay lang natin yung the best para sa kanila. Yun ang mahalaga. So hanggang dito na lang. God bless sa lahat.